Hello mga katropa at, maraming salamat sa panonood at, sana napanood niyo yung, video ko, previously na meron akong i-introduce sa inyo na isang napakalupit na influencer dito sa Canada. Kumbaga napapanood ko na siya, matagal ko na siyang inaabangan, every video na pinapanood ko kasi yung mga word of wisdom na sinasabi ko sa inyo na talagang nakaka-inspire hindi lang sa mga kababayan nating nangangarap makapunta dito sa Canada, kundi yung mga kababayan natin nandito na nagbibigay pa rin siya ng mga payo sa mga kababayan natin na lalo na ngayon, medyo naghihigpit ang immigration kasi talagang nagbabawas na nga sila ng ano ng mga tao dito sa Canada. So, kinagagalak ko pong makasama itong taong 'to na talagang hinahangaan ko rin. Sa totoo lang, matagal na naming pinaplano 'to. At ngayon lang ito mangyayari sa totoo lang. At sana magustuhan nyo. Kasi sa lahat ng mga kwento niya, tagpi-tagpi na, tinatagpi-tagpi lang. Ngayon, buuin na natin sa iisang video. At yun yung reason kung bakit in-interview ko siya. So, wag na natin patagalin mga katropa. Ang ating guest, si Kabayan Purge TV, ang ating katropa. Ayan. Ay, Hello, maraming sir. salamat. Maraming salamat Yun. sa Ratoy at nabigyan mo ako ng chance na ano, ma-interview dito sa channel mo. Actually, Actually, matagal din sir, ako nakasubaybay sa iyo eh. Ako yung kinagagalak ko dahil ang tagal na natin pinag-usapan 'to. Oo, Oo, puro ano. ilang buwan na, Oo. last year pa ba yun? Last year pa. Basta lagi lang tayo nagkakakumustahan eh. Oo, mga Kung anong kamustahan. okay lang maseset yan eh. Oo, actually napanood kita sir dahil sa recommendation sa'kin ng girlfriend ko. Yun, napanood kita. Actually nagsisimula din ako nung time na yun tapos naghahanap din ako ng mga kapwa ko Pilipino vlogger na YouTuber sabihin na natin, influencer. Na yung gusto ko yung maganda yung mga mensahe binibigay dito kasi sa totoo lang nagsimula ako dito sa pag-YouTube na ganito dito sa Canada na gusto kong i-share yung mga realidad na nakikita ko na inexpect ko nung na wala ako dito na hindi pala totoo yung mga expectation ko. Oo. So, ikaw yung isa sa mga nakita ko na talagang nagbibigay ng tunay na buhay nangyayari dito sa Canada. Ayan, sir. So, talagang kinagagalak kung makasama ka dito. At nga pala, yung mga kwento mo sa buhay mo, na bawat video, sabi ko nga, tagpi-tagpi. So, bubuuin na natin sa isang video natin dito. So, tanong ko lang, sir, sabi mo na sa mga video mo na medyo kang mga pinagdaanan, ng mga bata ka, sino ba si Purge TV noong kabataan niya? Actually, ano eh, ako yung tipo ng parang normal na bata sa Pilipinas na ano lang, yung pakalat-kalat lang sa kalsada. Kasi Oo. yung nanay ko, nagtitinde sa bangketa sa labas ng sinihan. Aha. And then ako yung parang utos-utosan niya para bumili ng mga paninda niya sa palengke. And then parang anong nangyari, batang kalye ako no'n dahil, doon sa amin sa bayan ng Lucena, lahat halos ng mga establishment sa paligid kung saan nagtitinda yung nanay ko, Hmm. ako yung ginagawang runner, utusan. So, Runner. oo, runner parang gano'n, utusan lang ako, bibili ka niyan, ganan. So, makakatikim ako minsan nung mga let's say for example sa establishment na sa Goldilocks, Mhm. siyempre uutusan nila ako, "Bili mo ko ng ganito sa ganan." Pagbalik ko sa kanila bibigyan nila ako ng kapirasong cake or halimbawa may nagtitinda ng mangga or mga prutas sa lansangan, nakakariton. "Toy, Parang bantayan mo muna 'to, oo, Toy, bantayan mo muna 'to at ano, iihi lang ako 'pag, balik niya bibigyan niya ako isang pirasong saging." So, masaya na ako sa gano'n. So, reward hindi ko ba kumbaga? hmm, Para ano, mas lalo pang eto masugid 'tong batang 'to, wait lang, reward ko nga kasi para next time oo, mautusan ko ulit, gano'n. oo, parang gano'n. Runner-runner tayo, utusan tayo nung nanay ko, eh. Kaya talagang hindi ko ine-expect na do'n sa amin sa bayan namin, lalabas pa ako parang do'n na ako iikot ang mundo ko, parang gano'n. Kaya lang siyempre habang nagbibinata tayo,
Parang alam mo yung siyempre kailangan na din nating matutong maghanap buhay. Uh-huh. Maaga akong natutong ano, kagaya ng mga napapasama kasi ako dun sa mga kabataan na ano, maagang nagbebenta ng dyaryo. So, parang gusto kong subukan yun, nagbenta din ako ng dyaryo. Tapos nakita ko nagtitinda yung kasama ko ng balot, tinda din ako ng balot. Nagtitinda ng ice buko, tinda din ako ng ice buko. Gusto ko maranasan yun kasi ang sarap sa pakiramdam nung may sarili kang pera na hindi ka humihingi sa nanay Oo, mo. tama. Sir, Oo, talagang binebenta ko lahat, lahat ng ma-experience ko na gano'n. Kaya sabi ko, wala dito na lang ikot yung mundo ko. Tapos siyempre nag-aaral din tayo. Ang ginagawa ko pag-uwi ko, tumutulong ako sa nanay ko tapos ano, nagpapataya din ako ng weteng kasi nagpapataya yung nanay ko ng weteng. hmm. Kaya lahat ng mga tao dun sa'min sa bayan ng Lucena, kilala ko kasi pinapataya ko sila ng weteng. Weteng. Parang assistant ba yung tawag do'n? Oo, parang gano'n. Kasi yung nanay ko magpapataya. Sabi ko, "Nay, Oo, 'wag na, diyan ka na lang sa tindahan, ako na magpapataya sa kanila." So, ako oo, gano'n. magpapataya, akong iikot dun sa bayan ng Lucena. Pero ang humahawak ng ano nun, nanay mo talaga? Oo, kumbaga ako lang yung maglilista ng pataya, Ah, akong magkolekta pag-uwi, "Nay, ito yung mga napataya ko." Gano'n. Kaya lang siyempre habang nagbibinata tayo, may mga bully sa school, eh. Parang oo, ano ba yun, hindi parang mawawala habang 'yan. napasok ako nun, di ko makalimutan, papasok ako sasabihin sa'kin nung kaklase ko, "Oh, nandiyan na si Diaryo." So, parang ano, parang nabibisit ako sa gano'n kasi ano bang ginagawa ko, naghahanap buhay lang naman ako, eh. Parang So, parang binabansagan kang Jaryo Boy oo, gano'n. "Andiyan na si Diaryo." Sasabihin nung kaklase kong gano'n, di ko makalimutan yun, eh. "Andiyan na si Diaryo." Then dumarating sa times na siyempre habang nagbibinata tayo, hindi maiwasan yung parang mayroong mga puppy-puppy love, gano'n. Oo, And then yung mga gano'n, hindi ko siya ma-prioritize that time. Parang ika nga, eh, kahit na kabataan natin meron diyan yung may magkakagusto sa'tin, magugustuhan natin. mm. Ang mangyari papasok ako sa isang relationship na parang hindi ko tatapusin kasi nahihiya ako. Kasi Nahihiya, nahihiya ako kasi darating yung ano, yung babae tapos makikita gano'n yung sitwasyon namin sa buhay. Parang ang mangyayari hindi na ako magpaparamdam. Parang gano'n, oo, parang gano'n kasi nahihiya ako sa estado ng buhay namin, eh. Can you imagine lalabas ng school, dadaanan yung tindahan namin, nagtitinda kami. Tapos 'pag, minsan yayayain nila ako sa mga alam niyo yung mga get together, tapos, wala ako kasi nagpapatay ako ng wedding, magtitinda ako ng dyaryo. So, kaya lang kinakailangan ko na siyang i-stop kasi parang feeling ko hindi na nakakatulong yung sa utak ko na parang papasok ako sa school, lolokohin ako ng, "Ay, andiyan na si dyaryo, andiyan na si gano'n." So, ini-stop ko na siya. binubully ka talaga. Oo, ini-stop ko na siya and then parang kahit na high school pa lang ako, may mga napapasukan naman tayo diyan na helper-helper, yun dun na lang ako nag-ano, nag-stay sa mga ganong klase ng trabaho. Nag-focus ka na lang do'n sir, kumbaga, ah, hindi mo na muna pinokos yung sa love life or sa kung ano Oo, man yung hindi. gusto mong mangyari sa naipasok sa buhay mo. Kasi mas Hindi gusto naman. mo yung gano'n na lang. Tsaka Kahit isa pa, tsaka isa pa ano, eh, parang bata pa din naman tayo nun parang mm, iniisip ko lang parang nahihiya ako. Alam mo yung gagala kami ng kasi one time na-experience ko, mamamasyal kami nung parang, naging ang puppy-puppy love natin habang naglalakad kami sa kalsada papunta kami sa isang mall, may tumawag sa'kin, "Toy, anong tumama?" So, ba't parang oo, parang parang kinakantyawan ka sa mga gano'n dahil nakikita kang gano'n? oo. Siyempre may kasama akong babae tapos sasabihin sa'kin nung mga nasa tabing kalsada, mga nagtitinda ng sapatos, mga Mm. nagkiki-duplicate biglang, "Toy, anong tumama?" Sabi ko, "Ay, hindi po ako nagpapataya ngayon." So, parang Hmm, ano, parang naiisip ko na, alam mo yung may date ka tapos tatanungin ka kung anong oo, tumama sa panira mesa? ba, panira? Parang panira, parang gano'n. Kaya kaya tinigilan ko na muna talaga siya at ang ginawa ko, nag-ano na lang ako, helper-helper na lang muna ako sa mga gawaan ng TV, mga Japan Surplus TV, mga Oo. gano'n. Oo, naiintindihan ko yung mga ganyan sir, kasi nung mga kabataan ko rin, siyempre nanliligaw din ako ng mga ganyan, eh. Mm. Tapos ako kasi sinasabi ko sa previous vlog ko kasi, sinabi ko na yung mga butas-butas sa mukha ko. Nung high school ako grabe mahiyain ako dahil napakarami kong tagiyawat. So parang dun ako na-down na yung sarili ko na talagang nakakahiya yung pagmumukha ko kasi ang daming tagyawat, eh. Mga trabahong ginanapan mo, I mean pinasok mo nung time na yun. So parang After kasi nung pagka-graduate ng high school,
Yung mga kasabayan ko nung high school, mga kaibigan ko, nagpatuloy lahat sila mag-aral, ako nag-stop na. Wala kasi talaga kaming pang-aral kasi galing ako sa broken family, wala naman akong kinalakihan tatay. So yung nanay ko lang talaga yung nakasama ko, tsaka yung kapatid ko sa ina na iba din yung Mhm. father. So magulo, magulo talaga. And then yung tatay ko, lately ko na lang nakilala eh. Marami pala siyang naging pamilya at marami akong kapatid sa ama. So ano, Pero ikaw lang yung mag-isang sa nanay mo po, ako lang yung mag-isa sa nanay ko. na Then naiisang tatay po? naiisa ang tatay. Hindi, ako lang yung isa sa nanay ko na yung tatay ay marami siyang ibang pamilya. Marami siyang pamilya sa iba, pero yung sa nanay at tatay mo po, ikaw lang po yung Isa, na ano, na oo. bunga. Ako lang yung bunga. Pero may kapatid ka po sa nanay? May kapatid ako sa nanay na iba yung tatay. Okey po. Akala ko may Magulo, 'di ba? kapatid ka. Sobrang gulo. Oo, Okey sobrang lang po gulo. 'yan kasi karamihan naman po pang-MMK 'to, dapat nakikita ka niyan, Oo, nakikita ka ni Charito, eh. Actually nung nakilala ko yung tatay ko, huli na, and then yung mga kapatid ko ang dami pala. Parang may isa dito kay gano, may apat kay ganito, may parang gano'n, may 5 kay ganito, 6 gano'n. So na-meet ko din naman lahat sila. Well, anyway, ito nga pagka-graduate ko nung high school, tumigil na kasi ako mag-aral, Mhm. and then nagtrabaho na kaagad ako. Ang unang parang naging full-time kong trabaho is yung water refilling station. Which is ang Ah, nangyari, nagre-refill kami ng yan, alam niyo na, may idea naman kayo diyan. opo. Nagde-deliver ako ng tubig, Mhm. naka-pedicab. Kasi wala, eh, Yung mga wala purong-purong pa ba? akong ano nun. Oo, dipadjak tapos, Ay, ipadyak. i-de-deliver ko yun. I-de-deliver ko siya sa buong, Lucena kung saan may magpapahatid ng tubig. And then ang pinakang ano, fast forward, may kasama ako dun na merong, delivery na ano, may motor talaga na may sidecar. Makulit ako nun, eh, parang ang gusto ko matututo ako sa mga bagay na gusto ko matutunan. So one time kasama niya ako sa pagde-deliver, itinakas ko yung pan-deliver, and then, itinakas ko pauwi, nung pauwi ako na yung nag-drive, and then pagdating dun, nandun yung boss namin, yung may-ari. Mhm. So nakatingin sa'kin ng masama, akala ko pagagalitan ako, sisisantehin ako, pero iba yung nangyari, eh. Sagot niya sa'kin, "May lisensya ka ba?" Sabi ko, "Wala po sir." Tapos, "O ito, bale yan ha, advance sa sahod, kumuha kang lisensya. Ikaw na magdadrive sa susunod." Pero na-shock ako nun, kasi sabi ko, akala ko pagagalitan ako, sisisantehin ako. So yun yung kagandahan nun kasi hindi ko in-expect na yung lisensya pala that time is mahalaga. So yun yung Ah, kauna-unahang lisensya ko na nakuha nung mga panahong yun, na hanggang ngayon napapakinabangan ko dahil natutuwa ako dahil nasa Canada ako, nagda-drive ako, yun yung kaunahang beses nagkalisensya ako. Dahil dun sa hmm. ginawa kong parang lakas ng loob na yun, until Oh. nung nagagamit ko. So, parang Tapos nakitaan ka ng potential kaya binigyan ka ng pagkakataon na, para mas legal, bigyan na kita ng panlisensya. Para mas legal. Then ang sumunod na nun, ako na naging delivery dun. Ako nang Oh. kasi umalis yung nagde-deliver ng ano, ako nang ginawang sa motor. Tumagal ako dun, kaya nga lang mababa, eh. That time ang Hmm. per day namin is 100 lang, 100 per day lang. So Anong taon 'yan, sir? that was 2000, I think 2001, mga gano'n. Hmm. 2001, talagang napakabata Masyadong ko pa. ano nun, pero mababa Oo, pa rin yun kung 100 kung tutuusin oo, mo. 100 per day lang 'yun. And Pero mga then teenager ka pa nun, sir, 'di ba? Oo, Teenager. kasi kaga-graduate ko lang ng high school nun, Oh. eh. Sabi ko, 'pag graduate ka ng high school parang inile-level ko yung sarili ko na hanggang dito lang yung puwedeng trabahong makuha ko. Oo, kumbaga Oo, menor hindi de edad na parang oo, inaano hindi mo ako na yung sarili mo para magkapera. hindi ako pupuwedeng ika nga ay mangarap ng mataas dahil ito lang yung tinapos ko, Oo. parang gano'n. Pero yun nga, ang nangyari fast forward, hindi ko ina-expect na nakalabas ako ng Quezon. Tumawid ako from Quezon to Laguna. Kasi that time sa'min 'pag sinabi kasing nasa Laguna ka, that is a industrial park. Parang Hmm. feeling nung mga nasa amin sa Quezon, 'pag pumunta ka ng Laguna, which is Science Park, Techno Park, Industrial Park, para kang nag-abroad. So sabi ko gusto kong sumubok. So nakapunta ako ng Laguna sa, sa Techno Park, which is Mhm. naging electronics na yung trabaho ko. Sabi ko, ito yung pangarap ko. Kasi from 100 per day, ang rate kasi that time sa Laguna is 237. So sabi ko, kung 237, parang feeling ko mayaman ako noon pag uuwi ako ng amin ng Quezon. Oh, malaki na yun noon, sir. Mm.
At saka Malaki na yun, eh. sa edad na yun, malaki na para sa'yo yun. Oo, Kasi wala malaki ka na namang yun. ibang binubuhay pa, 'di ba? O kaya wala ka namang ano, kumbaga pang-sarili lang muna. Pangsarili lang muna. So, parang anong nangyari napatigil na yung ano, napatigil talaga ng tuluyan yung pag-aaral ko habang nagtatrabaho na ako, yung mga kasama ko, mga kasabayan ko tuloy-tuloy lang sila sa pag-aaral nila. Pero naiinggit pa rin ako na sabi ko buti pa sila tuloy-tuloy sila Mm. nag-aaral, nakakapagtapos ako nagtatrabaho Hmm. na. So, nasa Laguna Hindi natin matatanggal yung inggit pero may mm, priority tayo. So, nasa Laguna na ako, actually nung dumayo ako ng Laguna walang-wala akong kakilala, wala akong kaalam-alam. Nakipagsapalaran lang talaga ako. Nung natanggap ako dun, wala akong perang kadala-dala. Nakiusap ako dun sa mga boarding house dun, di ko makakalimutan sa JB Village sa may tapat ng Nissin, sa may Santa Rosa. Uh-huh. Sabi ko, pinuntahan ko yung mga bahay-bahay, sabi ko, baka po puwedeng makituloy muna, yung unang sahod ko po ang ibabayad ko sa inyo. Sabi ko talagang gano'n, inisa-isa ko yung mga As bahay. in pinagtiwalaan ka sa bagay na yun. Hindi kaagad-agad, parang Ah, nakailang bahay pa ako nun, tapos yung pinakang huling bahay na pinuntahan ko, "Sige kailan ba yung sahod niyo?" Sabi ko, "Magte-training pa lang po kasi ako dito. Baka puwede pong ano, gusto ko lang pong kailangan ko lang po ng matutulugan." Tapos nung nakatira na ako dun, nagtatrabaho na ako dun, awa ng Diyos, nakapagbayad na ako dun. Kasi wala talaga, 'di ba, that time kailangan ng pang-down, tapos meron pang oo. tinatawag na ika nga advance deposit. Advance Wala talaga akong deposit, kapera-pera mga nun. gano'n. Pero Mm. dahil sa tapang ng loob mong, um, yung tiwala na binigay binigay nila sa'yo, as in talagang ang lakas ng loob mo pagka kumbaga makipag-usap ng gano'n, 'di Oo, ba? wala kasi akong ano, eh, wala akong choice, eh. Sabi ko, Oo. kaysa matulog ako sa kalsada, sabi ko tanungin ko na lang yung mga paupahan. Ta's Mhm. maayos naman ako nakikipag-usap, baka po pupuwedeng ano, kailangan ko lang po ng tutulugan, natanggap na po kasi ako dito sa NIDEC, eh, ano, Hmm. ah, pagsahod po babayaran ko po kayo. Gaano po kayo katagal dun sa tinuluyan na yun, I mean? Matagal din, eh. Actually, ang nangyari kasi sa'kin nung tinanggap nila ako do'n at nagtatrabaho na ako, feeling ko yayaman na ako nung mga panahong yun. Kasi sa'min sa Quezon 'pag sinabing nasa Laguna ka, yung mga umuuwi na nasa electronics company sa Laguna, it feels like parang nasa abroad. May mga Oo. pasalubong, mga gano'n. So, ang naisip ko nun dito na ako aasenso. Yun yung mga panahong yun. Then ang nangyari, iba. It turns out ang nangyari, yung plano kong gano'n, eh, iba ang nangyari dahil nga nalulung ako nun sa babae. Oo, gano'n ang nangyari nun. Siyempre alam mo yung first time mong lumayo sa comfort zone mo, first time mong Oo. lumayo sa buhay na nakasanayan mo, para kang Uncontrol nakawala. na uncontrol na feelings, mga Mm. gano'n. Para kang nakawala, nagsasarili ka na ng bahay, Oo. yung parang sarili mo na lang iniintindi mo. Dati ang pangarap ko, sabi ko ang plano ko, uuwi ako kada sahod at susuportahan ko yung nanay ko, padadalhan ko yung nanay ko. Kaya Mhm. lang ang nangyari, may times na hindi na ako umuuwi. Dahil nga sabi ko, parang alam mo yung siyempre may girlfriend ka, ganan-ganan. Mm. Tapos ang nangyari nun, parang ang na-prioritize ko na is yung pagga-girlfriend, basta sobrang dami. Dun na nangyari, nagpalipat-lipat na ako ng bahay. Dahil may iniiwasan tayong gano'n, parang nasira yung plano ko. Iba Naging ang palikero nangyari ka na nung time? talaga. Naging palikero ka ba nung time na yun? Parang hindi talaga, parang gano'n na nga nangyari talaga. Oh. Parang Kasi gano'n ang baka ano, nangyari. eh, kumbaga talagang mapusok kumbaga mga Oo, ganyan, eh. parang gano'n. Kasi first time nating nakawala sa ano, sa comfort zone natin. Parang ito Oo. yung unang beses na magsasarili na tayo ng buhay. Kumbaga ano talagang, nangyari din sa'kin yung mga time na yun, eh, yung mga kabataan ko rin, eh. So, naiintindihan ko yung time na yun kasi nag-e-explore tayo. Yun ang ano natin. Parang gano'n na nga. Sabi nga nila ng karamihan, pupunta ng Maynila para mabago yung buhay. Pero karamihan sa nasa Maynila is temptation. Kaya hindi sila makapag-focus sa plano Plano. nila na maging umasenso, Mm. gano'n. So, parang gano'n yung nangyari sa'yo. Parang gano'n nga yung nangyari sa'kin. Then ang nangyari 'di papalit-palit tayo. Akala ko siya na, hindi pa pala. Akala ko si ganito na, hindi pala. Hanggang Mhm. sa ika nga, eh, nakatagpo tayo ng Oo. yun na talaga. And Katapat then ba kung kumbaga. parang yun na talaga nakatagpo tayo ng katapat, parang gano'n. Mm. Hanggang sa unexpected pa rin yun, eh, nung time na yun, eh. Parang ika nga nag-e-explore lang ako, parang gano'n, enjoy-enjoy, happy-happy lang, gano'n.
Kaya lang nung time na yon, nung siyempre, nagkaroon na tayo ng, responsibilidad, Mhm. wala pa rin ako sa plano. Wala, as in wala talaga akong plano sa buhay. Parang yung kagaya nitong makakarating sa abroad, walang gano'n. Oo. Dahil ang di ko pa makalimutan nun, nung nag-alis ako sa trabaho, nung nag-resign ako sa trabaho, nang wala sa ayos, mabilisan lang, and then dun ako nag-stay. Dun sa sa naging katapat ko nga, dun ako Mhm. nag-stay sa kasi taga Laguna siya. And then, yun na nga, nagkaroon na kami ng anak, ng isa na anak, and then wala akong trabahong maayos. As in wala akong trabahong maayos. And then ang hindi ko makakalimutan nung natanggap uli ako sa Toyota. Toyota, Sa saang Toyota Toyota sa 'yan? Laguna din, sa Toyota Auto Parts. Toyota, So nang malaki dun, ah. malaki, natanggap ako doon as partsman. So nag-start na ako doon, kaya lang sa loob lang ng isang buwan natanggal ako. Oh. Kasi yun din, sabi ko nga sa'yo, kung ano ako ngayon, malayong-malayo sa dati. Oh. Mainitin ang ulo ko, tapos walang Mm. tumatagal na trabaho ako. Wala akong tumatagal. Pinakamatagal kong trabaho before is yung pa 6 months, 1 year, 6 months. Pero dun sa Laguna nga, dun sa una kong trabaho, dun ako tumagal ng 3 years. Straight yun, 3 years. Na Yes. regular na sana ako. Kaya nga lang, dahil nga dun na parang marami tayong nasaktan, paiba-iba Mhm. tayo ng parang ang galaw ko kasi nakikita ko si ganito, si ganan, si ganito. Sabi ko parang hindi na healthy. Kaya umalis na ako doon. Dahil nga nagkaroon na tayo ng responsibilidad. And then ito na nga, nung pagpasok ko naman ng Toyota, kaka-start ko pa lang, unang week ko may mga bully na naman eh. Oo, hindi Alam mo na yung hindi na mga medyo mas ginagampanan. matatagal na sa'yo. Oo. Ang di ko makalimutan, to make the story short, itutulak ko yung cart para kunin yung mga parts nung bubuin na mga engine. And then, Mhm. ang nangyayari, pagtalikod ko, ilalak nila yung cart. So, para akong tanga na tutulak ko yung cart, Oo. hindi ko siya In maitulak kasi nakalak pala yung gulong. Naka-lock yung sa baba. Nakalak yung sa baba. So, pagtingin ko doon sa mga Pilipino sa isang sulok, tawanan sila, pinagtatawanan Oo. nila ako. So, sabi ko, Mm. ba't gano'n nakalak Pinagtitripan to? ka ba? Pinagtitripan ako. So, ba't nakalak to? So, anong nangyayari, nade-delay yung hakot ko. Oo. Tapos pag-ikot ko ulit, next time pagbalik ko gano'n na naman, laging gano'n. So ilang linggo ko na siyang parang iniisip, sabi ko, ba't lagi nila akong ginaganon, wala naman akong ginagawang masama. Tapos isang araw pumasok ako, parang mainit ang ulo ko. Siguro dahil kailangan ng something nung anak ko, baby pa. Basta Mhm. mainit ang ulo ko nun dahil may problema sa bahay. Then pagpasok ko, sinabayan pa nila ako ng gano'n na inilak na naman nila yung gulong nung tinutulak kong cart. And then nung paglapit nung isang Pilipino, natatawa-tawa sa akin na dahil nga siya yung nag-lock, walang sabi-sabi. Pagsuntok ko sa mukha dahil may goggles sa ganito na dugo yung ganito kasi nag-crack yung Yung nag-crack goggles. yung goggles sa ganito. So natumba siya, parang hinimatay, tapos stop yung production, dinala kami sa So that time para ako na-shock din, sabi ko anong nagawa ko? Kasi Oo. mainit na yung ulo ko. Akala ko mapupulis kami nung mga panahong yon, pero ang nangyari na lang, nagpa-meeting na iwasan ng mambuli. Kasi sinabi ko talaga yung side ko eh. Sabi kasi nung nambubuli sa akin, magkaibigan daw kami. Sabi ko, sir, hindi ko po kilala yan. Kasi mapagbiro din ako, pero pag di ko kilala, di ko binibiro. Oo. O, sabi kong ganon. Lalo Sabi na ko, pagka ganyang lalo na pagka ganyang, trato sa'tin, mhm, hindi kaibigan ang turing dun, eh, pagka gano'n, eh. mhm. Kaya nung umuwi ako nung time na yun, umiiyak ako. Sabi ko doon sa biyenan ko, kasi doon ako sa biyenan ko tumutuloy sa Laguna. Sabi ko, Nay, wala na akong trabaho. Sabi ko, di ko napigilan yung sarili ko. Natuwa naman ako sa sagot ng biyenan ko. Sagot niya sa akin, tama yan, wag mong pahayaang inaapi ka ng ibang tao. Nung Mhm. sinabi kong ganun. Kaya natuwa din ako nun. Pero nahihiya din ako sa isang banda kasi wala akong wala akong trabaho. Oh. So parang paano gagawin ko ganun? Tapos hanggang sa pinanganak yung anak ko, parang miserable ako, wala akong maayos sa trabaho, parang pa extra ganito ganan. Hanggang sa anong nangyari, fast forward na ulit, ang dami ko na napasukan na trabaho. Nagtrabaho din ako sa Sagu. Nagtrabaho ako sa Gago, Lupits Banyo sa Sagu. Oo, six sarap nun. months. Oo, 6 months lang. 6 months lang ako nagtrabaho sa Sagu. And then after that, 6 months, lipat naman ako sa Jollibee, sa San Pablo. Ayo, ang Hmm. dami. Tapos after that ng San Pablo ng 6 months na naman, ang ginawa ko naman, nag-try naman ako dito sa sa pangalan nito, nag-try na ako ng mag-abroad. Gusto ko sanang i-try Hmm. ang unang ita-try ko sana talaga is Taiwan.
Ang Taiwan. problema ang problema pagpunta ko dun sa agency ng Taiwan, ang daming tao sa labas. Nung mga kinakausap ko, "Magkano po kaya ang placement dito sa Taiwan?" Sabi nila 80,000, 120,000. Oh, Ay but lalaki, that by that time yung 5,000 nga hindi ko mahawakan, eh. Sabi Oo. ko, "Saan ko kukunin yung nito, saan ko kukunin yung pang-placement?" Tapos nakakausap ko dun sa labas nung agency nung pa-Taiwan, sila daw nagsangla pa ng kalabaw, nagsangla ng lupa. Sabi ko, "Wala po akong isasanglang ganyan." Kumbaga wala Oo, ka pang mga ari-arian kasi wala wala ka pang nabi-build up na wala. asset kumbaga gano'n. Wala talaga. Nung paglabas ko parang nalulumo ako yung hindi ko kaya yung pa-Taiwan. Gusto ko sana Mm. talaga that time is Taiwan. So So paglabas ko ng agency nun, paglalakad ko sa Ermita, sa may Malate dito, oo. nakakita ko nung pa-Saudi. Agency na pa-Saudi, 15,000 lang, 15,000 lang. Sabi ko, Ah, ito, matutuloy pa ako dito. So okey, to make the story short, sa Saudi ako natuloy. Kahit okey. na Taiwan yung gusto kong puntahan. So eto, nagsimula ka na mag-abroad. Mga ilan abroad na yung napuntahan mo, sir? Ang una kong napuntahan is yung Saudi? Saudi, Oho, and then Taiwan bago dito. okey. Sa Saudi, sir, gaano ka katagal? I mean, Saudi sir, hindi ko na natapos yung isang kontrata, eh. Dahil sabi ko nga, yung utak ko nun, nung mga panahong yon, magtatrabaho ako. Pero 'pag 'di na ako masaya, ayoko na. so ibig Gano'n ang sabihin hindi mo ugali ko. na-renew dahil hindi ka na masaya? Oo, gano'n ang ugali ko. Kasi yung mga nung time na yon, yung mga kasama kong Pilipino nag-alisan na, may pumunta Mhm. na ng Dubai, may umuwi na, may gano'n. Parang sabi ko, "Di na ako masaya, malungkot na ako, uuwi na ako." Gano'n ang ugali ko, eh. 'Pag 'di ako Bakit masaya, uuwi ako. bakit ano ba trabaho mo sa Saudi nun, sir? Ano kasi, ang pinirmahan namin that time is, waiter. Kaya lang ang Hmm, nangyari, waiter, coffee maker, ang nangyari naging all around kami sa isang hotel. All around buti kami. naman. Pagod nun, Kumbaga multitasking kayo, may ginagawa kayo tapos uutos sa inyo ng ganyan, tapos Mm, ang mga nakakalito rin ano ba talaga papel namin dito, ano ba waiter mm. lang ba kami dito o ano? Pero honestly nag-enjoy naman ako nun, kaya lang siguro ang hindi ko na ma-enjoy ay yung parang wala na akong kasamang Pilipino. Okey. Kasi nag-aalisan na sila nun. Oo, that time kasi ako yung pinakabata, eh. Pero lagi akong pinangangaralan nung mga kasama kong matatanda, na sabi nila sa'kin, "Swerte ka pa din kasi ngayon may cellphone na, only one call away your family." Hindi kagaya namin before na kapag sumulat ka ng pang Pasko, darating is pang, Valentine's na, sa tagal dumating. Oo, totoo. Tagal dumating, Oo. ganun yung sistema nun. So, after Saudi, umuwi ka ng Pilipinas, sir? Umuwi ako ng Pilipinas, feeling ko mayaman na ako. Kasi may sabihin na nating, not going to the exact, amount ng money na nauwi ko. Pag-uwi ko nun, feeling ko mayaman na ako kasi dati sabi ko 'pag magka-50,000 lang ako, puhunan na 'to, eh. Oh, Kaya lang ang nangyari, hindi natupad yung mga plano ko. Namasukan na lang muna ulit ako sa kung saan-saan hanggang sa nag-SM muna ako sa SM Appliance. hmm, So, parang dun na na-build yung, sarili ko na yung sales ko sa pagse-sales sa okey. SM Appliance. Oo, And then kasi after yung kasi sa appliance kasi kailangan mo talaga ng maboka para oo, makabenta ka ng isang, appliances, gano'n yun. mm. Nasubukan Kailangan ko rin kasi magtrabaho ng department store. So, kailangan kong paano ko ibebenta 'tong electric fan, mas maganda naman yung isang electric fan, ito hindi naman kilala 'to. So, mm, kailangan mong i-build up yung binebenta mong product para matapatan yung mas mas branded. So, mm. ayun sir, tuloy-tuloy na hanggang sa Dun na na-build up yung self-confidence ko, kaya nga lang, alam mo yung may pumipigil lagi sa pag-angat mo dahil nga alam mo yung pinag-aralan ko kasi is high school graduate. So sabi ko, parang there is no chance na ma-promote dun sa ganung So anong nangyari, tinapos ko lang uli ang 6 months dun. After 6 months, nag-try ako ng iba. Dahil may mga kaibigan tayong bus conductor, mga magulang nila inadon lahat, matatagal na. Sabi niya, "Pre, try mo ang bus conductor. Kasi dito malaking sahod para kang nasa barko." Sabi ko, "Ha, sigurado ba 'yan?" Then na-figure out ko, malaki nga sahod. Yun nga lang talaga, patay ang katawan mo. bus conductor. Bus conductor. So bumabiyahe kami ng from Lucena to Manila balikan, minsan 4 na Oo. balikan. So wala ka ng tulog, kaya hindi ko kaya dun ko na-realize na ganun pala talaga yung sitwasyon ng mga bumabiyahe na driver, na bus conductor na walang tulog. Wala ka So namang sir, motion sickness?
wala naman akong motion sickness. Kaya nga Okay, lang, good. Ako meron may kasi. oo, nung bumabiyahe na kami na-enjoy ko na siya. As in Ah, na-enjoy ko na siya yung pagiging bus conductor. Kaya lang, nung time na mga nakaka-experience na ako nung may mga aksidente sa daan na dadadaanan namin, mhm. sabi ko, parang bumabiyahe pala ako, yung isang paa ko nasa hukay. Oo, tama sir. Oo. Kasi ako sir, sabi ko nga, naging konduktor din ako ng jeep. Ang konduktor ng jeep sa amin sa probinsya sa Vigan, nakasabit ka sa likod. Oo. Nakasabit ka sa likod na ganyan. Talagang doon ka sa pwesto muna hangga't puno pa, doon ka muna. One time, tinangay ng hangin tong cup ko. Kwento ko lang 'to. 'Di pinara kong ganyan, yung driver. Yung driver kasi tito ko, kapatid ng mother ko. So, nag-sideline ako. Eh, 'di bumaba ako. Tapos tinanong ng driver, yung tito ko, kung sino yung bumaba. Sabi ng mga nakasama kong sabit, bumaba na yung pasahero. So, ang akala ng tito ko, pasahero yung bumaba, na nakuha ko na yung bayad niya. Hindi niya alam, ako yung bumaba para kunin yung cup. Paglingon kong ganyan, humabante na yung jeep. Naiwan na ako dun. Iba naman yung sa akin kasi naiwan ako. So, ang nangyari sa naglakad ako pa uwi. At Ang saka, layo may nun. mga, sir, may mga nakikita rin kasi akong mga mga bus, mga sa biyahe rin kami, may mga nadidisgrasya. So parang nakakatakot din sa Mm. totoo lang, sir. Ang experience ko kasi sa bus, alam mo yung ako yung pinakambata, tapos yung mga driver ko mga veterano na, Mhm. malimit ang away. Malimit ang away kasi ayaw nila nung nauunahan sila nung nasa likod kasi Mhm. magkakaagawan ng pasahero. So kada may bababa na pasahero, tapos halimbawa may maraming karga, na-experience ko yung malalaking TV that time hindi pa uso yung flat screen, Oh, talagang bulky yung TV. oh. So sinisigawan ako ng driver ko, bilisan mo, minumura na niya ako kasi nga daw mau-overtaken kami nung nasa likod. Sabi ko, paano ko bibilisan itong ganito kalaking TV tapos may mga bayong pang kasama na Oh, ibababa ko. ipapasok mo sa ilalim ng ng bus. Oo, sa Istribo. estribo. Tama, sa Oo. estribo. So ibababa ko siya, tapos pag akyat ko, "Bakit ang bagal mo?" Sabi ko, "Ang daming karga nung pasahero, hindi ko maibaba ng gano'n ka." Alam mo yung malimit ang away, kaya ikaw na lang talaga yung magpapasensya. Oo, hahaba mo na lang pasensya. Oo, talagang gano'n. Kaya lang, na-enjoy ko naman siya, malaki ang kita, wala nga lang tulog. Alam mo yung pag-uwi mo dun sa pagdating mo, minsan ang tulog namin sa Manila, sa Cubao, minsan sa LRT, minsan sa Lucena. Tapos pag-uwi niyo diyan na kayo matutulog sa bus. Wawalisin mo Mm. yung bus and then ilang oras lang, isang oras, 2 oras, biyahe na ulit. Kaya nakakaawa din yung gano'ng sitwasyon na walang maayos na tulog. Ang tatay ko kasi bus driver din po bago siya nung natapos na siyang mag-abroad ng Saudi. Bus driver din po siya ng mga ilang bus sa amin sa probinsya. At may mga time na talagang inuuwi niya yung bus kasi kulang sila sa parking space. Tapos kami magkapatid ang naglilinis ng bus. Kami na yung nagwawalis, nagwa-washing, lahat-lahat na. So Mm. yung mga ganun. Paano ka nakapunta ng Taiwan? Sa Kaya ako sitwasyon na yun? kaya ako nagpunta ng Taiwan kasi after nung bus, nag-apply na ako ang target ko talaga is Japan. Ang problema, hindi tayo makalusot-lusot sa Japan, then nag-Korea din ako. And then ang sabi ko nga, Pero ano, nakapunta ka ng Korea, sir? hindi, nag-Korea Hindi. din ako ng application, ang dami kong Akala ko in-applyan. nakapunta. Ayun talagang target ko, hindi itong Taiwan. Ngayon, habang nag-aantay ako nung application ko nung mga 'yan, may nag-encourage sa'kin na kinakapatid ko, "Kuya, dito ka na lang mag-antay muna habang nag-aantay ka ng mga application mo abroad sa Ace Hardware." So yun Hmm. talaga, dun ako natagalan sa Ace Hardware kasi hilig ko talaga yung electrical, Hilig ko electrical, may sideline na ako sa labas, may trabaho pa ako sa Ace Hardware. Talagang dun ako nag-enjoy ng sobra at ayoko nang umalis. Kaya lang 'pag umiidad na tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mga mall. Oo. So naisipan kong mag-Taiwan. Pinasok ko yung Okey. unang Taiwan ko, that was 2012. Pagdating namin ng Taiwan, nanghinayang ako dun sa buhay na iniwanan ko sa sa Pilipinas, sa Ace Hardware. Hmm. Kasi parang feeling ko dun ako nabuo. Dun ako nagkaroon ng maraming client, customer kasi naglilinya ako sa iba't ibang bahay. Pumapasok ako sa kisame, 'pag may mga problema sila sa electrical, ako yung nagiging nila, Hmm. ako yung nagiging tawagin nila kapag halimbawa't may pagagawa sila. Magpapa-service sila, ikaw yung Papaservice sila. Tapos dumami din ang customer ko nun sa Ace Hardware. Kaya lang pagdating ko ng Taiwan, yung expectation ko, sabi ko, hindi pala sapat. Parang mas malaki pa rin yung kinikita ko nung nasa Pilipinas ako. kumbaga ano sir, sa Ace Hardware ka nahasa ng electronics. Dun ako sa Ace Hardware talaga nahasa. Talagang Hmm. ika nga ay yung hilig ko sa electrical, dun talaga talagang ano,
Nag-evolve talaga ako do'n. Ang problema nga ay kailangan kong mag-upgrade, kaya nga lang yung upgrade na ine-expect ko hindi pala. So, dahil ang nakuha ko that time is replacement contract lang nung unang ano ko, nung unang Taiwan ko. So, umuwi ako. Pag-uwi ko nun, nagbabuyan na lang ako. Umuwi ako nung from unang Taiwan ko, nagbabuyan ako sa Pilipinas. So, yun yung naging, ika nga ay trabaho ko na lang, nag-business na lang ako sa Pilipinas ng babuyan for almost 2 years din. 2 years. 2 years. May napanood ako sa iyo, may na ano, nagpakita ka ng mga TESDA certificate, mga Mm. gano'n. Meron ka bang certificate ng electronics, sir, na nag-aral ka rin ng mga gano'n? Tapos sa slaughtering, yung mga gano'n. Kumbaga, ginamit mo lahat 'yan sa pag-a-apply? Ang Yung totoo nun, kaya ako dumami ng gano'n kadami yung NC2 ko, na oo, napakarami. Lahat halos ng, course sa TESDA tinake ko na. Kasi nga habang nagbababuyan ako nun, eh, hindi ka naman full-time diyan na maghapong nakatutok. oo. Kinukuha ko yung mga courses na feeling ko magagamit ko kasi nga hindi na tayo nakapagtapos ng pag-aaral. So sabi ko babawian ko na lang sa skills. Oo, sa So skill. oo, so tinake ko yung mga yun kasi nga una bukod sa hilig ko, eh, tingin ko magagamit ko siya sa pag-a-apply abroad sa magagandang bansa. Oo. Kasi nga dati nung back to Ace Hardware that time nung nasa Ace Hardware kasi ako, may mga kasama ako na ano, walang experience. Oo, Nakarating ng Canada as butcher. may mga kilala ako. Wala silang experience sa butcher. Ito to be honest with you sa mga Oo, viewers yes. mo. Sa mga Mhm. viewers mo na nanonood dito at na may mga kasama kang butcher, mga gano'n. Yes. Oh, that time nasa East Hardware ako, may mga nakakausap ako na alam mo yung walang experience sa butcher, nagulat ako nakarating ng Canada as butcher. Mhm. Oh, alam mo na yon. So, ang sabi, tapos may mga kapitbahay kami na meron namang, wa, tapos may mga kapitbahay kami na mga tambay, tapos Oo. walang ginawa kundi mag-inom. Nagulat ako, Nasa nag-test na Canada. lang, tapos ay nakarating ng Canada as butcher. Oo. Oh, kaya doon sa mga nagsasabi nung gumawa ako ng vlog, na sabi ko nung mga panahon kasi namin, mag-test na ka lang, kumuha ka lang ng certificate kung saan-saan diyan, makakapag-Canada ka na, totoo po 'yun. Oh, Totoo tama. 'yun. At until now naniniwala ako, totoo pa Gan rin 'yun hanggang ngayon. Kanya-kanya lang nangyayari pa rin 'yan, sir. diskarte. Nangyayari pa rin Oo. 'yan. Oo, nangyayari pa rin 'yun na Oo. mag-TESDA ka lang makakarating ka ng Mm. Canada, kuha ka lang ng certificate. So ito na, nagbabuyan ako, pagbabuyan ko ito na, sabi ko ite-take ko yung mga TESDA course baka ako makakapunta din ako ng Canada, ta-try ko. Kaya Oo. dumami ng dumami 'yun, electrical, butcher, welding, at kung ano-ano pa, tinake ko ng tinake. Kasi nga sabi ko baka magagamit ko pag-apply. Kaya nga lang, yun nga, that time nagkahigpitan, naghahanap na sila ng SSS. Oo, tama. Mga Mm. 2003 ata 'yun, 2003. Nagkahigpitan na. Kasi ewan ko anong nangyari kung bakit Mm. nagkahigpitan. Mismong instructor ko sa ano, sa slaughtering operation, sabi niya sa akin, "Ferds, kita mo, ako nag-try mismo ako, instructor." Na-refuse daw yung application niya pa Canada. And then nakikita ko sa Facebook post niya, lahat ng mga nakakarating ng Canada, may ano, may highlight, may Cargill, ay mine-mention siya, "Thank you sir, nakarating ako ng Canada dahil nag-aral ako sa'yo." So sabi niya sa akin, "Ferds, may chance ka ding makarating ng Canada as butcher. Mm. Ano, mag-training ka lang dito." Ta's tinuruan niya ako ng tips kung paano gagawin ko. Kaya nga lang that time aalangan ako do'n sa IELTS na which is 8,000. Ang kailangan kong bayaran, sabi ko hindi ako confident na maipapasa ko 'yun. Tapos mawawala pa yung 8,000 ko. So Oo. parang hindi na ako tumuloy no'n, parang nawalan na ako ng gana, sabi ko 'wag na. So 'Yun to pa make the yung story short, naghigpit. 'Yun pa naghigpit, sir, yung IELTS. Ano pala, 2013 pala 'yun kasi yung kapitbahay ko niyaya akong mag-apply ng hmm, butcher, 2013 pala 'yun, mga time na 'yun. Tapos nagkaroon ng higpit ng IELTS yung ano. Tapos to make mm. it short, sir, yung sinasabi mo. Oh, so 'yun nagkahigpitan na nga. So to make the story short, hindi na naman ako natuloy ng mga application na 'yan, bumalik na lang ako ng Taiwan. Okey. Gaano ka Pagbalik ko katagal sa Taiwan, sir? ano, 6 years yung last na contract ko, bukod pa dun sa 6, una kong Taiwan. So, overall parang nasa 8 years. 8 years. Mm. Kaya mo na-build yung bahay mo ngayon na napakaganda. Ano Kumbaga, yun, sa totoo lang, yung pinapanood ko yung vlog mo nung umuwi ka, mga time na yun. Tinitingnan ko yung ceiling mo eh. hmm, Maganda. Yung ceiling, yung ba may ilaw sa ano. may Tapos, cove light. oo, gustong-gusto rin yan ng ano ng partner ko. Mm. Ayan. So, gaano katagal mo?
pinundar yun? Huli ko na din naisip kasi nung mga unang abroad ko nga, ang ginagawa ko kasi nun, kada uwi ako, ang gusto ko may poporma ako na sapatos, pantalon, damit, gadgets. So Oo. talagang wala sa ayos yung buhay ko dati. So Maling-mali ibig yung mo sabihin, yung bahay nyo na iniwan mo, hindi mo pa napapaayos yung mga time na 8 years or 6 years na nasa Taiwan ka? Hindi, wala pa ako naipupundar kahit na ano, dun sa 6 years dun sa 6 years na pagkakapunta ko ng Taiwan nitong huli, as in, siguro yung 4 years na, dun ko pa lang siya sinimula na i-build yung bahay na yon. Dahil yung una naming bahay na tinitiran, sa nanay ko yun. Sa nanay niyo po yun. Sa nanay ko. Ngayon, nabili ko na 'tong bahay na 'to, yung 4 years na. Sabi ko parang hindi na tama yung mga nagiging desisyon ko. Kailangan ko na magkaroon ng sariling bahay. So doon na namin sinimulang kumuha ako ng lupa, ng bahay, yan hanggang sa na-build na namin yan. So yun mga katropa, ito yung part 1. Meron pa tayong sunod na part 2 na talagang aalamin natin yung buhay ni Sir Ferds TV nung pumunta siya ng Canada. So sa susunod na vlog natin, makakasama pa rin natin si Sir Ferds. Baby, you give me